Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang suggestion ng mga PMA Generals papaano lutasin ang problema sa korupsyon sa ating bansa. Okay? Kasi yun ang number one problema natin ngayon, korupsyon eh. So ito, si General Romeo Puques sa kanyang social media page, mayroon siyang suggestion ha. Okay, ito yung post nyo. PRRD War on Drugs, kriminal, gurgur, patay. Sana, merong president na war on corruption. Nanlaban ang mga congressman na aarestuhin. And then, binitin niya. What will happen? So, dalawang war. War on drugs, war on corruption. Actually, si PRRD, ano rin niya yan eh. Yang focus din niya yan, yung labanan ng korupsyon. Dalawa yung kanyang tinutukan, although mas pronounce yung kanyang war on drugs. Yung war on corruption na ginawa rin niya, kailangan. Okay, so anong punto dito ni General Puques is nanlaban ng kriminal, di anong utos? Nanlaban ng kriminal, defend yourself, unahan nyo. Kung war on corruption, sabi niya dito, nanlaban ang mga congressman na arestuhin. Tapos, binitin. What's next? So, ang daming nag-comment. Ito dahil PMA General itong si Class 81 si General Puques. Karamihang mga followers niya, mga PMA Generals din. Si General Orlando De Leon. Anong comment niya? Sabi niya, tama ka, Bok. Pwede na tayo mag-volunteer sa war na yan. So, mag-partner na General De Leon and General Puques. Partner. So, sabi ni General Puques kay General De Leon, ang dami mong volunteers, mista. Volunteer siya kaliwat kanan. So, sagot naman ni General De Leon, maraming habok nang gigigil lahat. Okay. So, sabi ni General Puques, i-organize mo na ang mga manananggal mo, mista. Total, inauthorize nila ang liquidation by certification, kaya authorize din ang liquidation ng mga nag-certification. Okay. So, ito, ang daming mga nag-comment nga tama. Sabi na, how I wish, baka iilan na lang ang matira. Baka wala pa sa 10. Mauubos daw sila. Ito mga nag-comment. Ayos din yan, napanukala sir. Wala nang magiging congressman. Sabi ng isa, internal cleansing. Great General. Meron pang nag-comment na asawa ng retired general. I-volunteer ko ang aking mister. Yung mister niya talagang sana magan talagang maastig din. Ako. So, yun po. Although parang pabiro yung dating, kaya lang malala na talaga ang problema, korupsyon sa ating bansa. Pag hindi tayo gumalaw at wala tayong gagawin, kawawa ang kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo. Ang daming nasasayang na pera ng taong bayan na supposed to be
pag gamitin yung pera na yan para sa taong bayan, pag unahin lang sana nila ang bayan bago kanilang sarili, hindi tayo maghihirap. Wala eh. Yung ayuda system. Anong nangyayari sa ating ayuda system? Band-aid solusyon, yung mga nabibigyan, lalong nagiging tamad. At mabuti lang sana kung yung billions of pesos na nakabudget para sa ayuda, talagang nakakarating sa mga dapat tulungan. Paano kung napupunta sa ibang bagay? Flood control projects. Grabe. So, mabuti na lang at may mga bagyo na nag-fact check. Ang dali kong nakikita mga picture ngayon. Una, tulay. Sa Bicol pinakita. Nako, tulay na talagang nabiak o halos mahati na. Kitang-kita yung tulay. Walang kabilya. Anong klaseng yan? Tapos meron ding diki o flood control project. Ganon din. Nasira. Makikita mo sa loob, halo. Yung nai-space sa loob. Wala ring kabilya. Ganon yun. Katindi ang korupsyon ngayon. Na paano natin ito malabanan? Well, very extreme yung sinasabi ni General Pokis. Kailang ang punot dulo nito sa korupsyon is pagdating ng eleksyon. Yung mga kumakandidato, gumagastos ng malaking pera, namumuhunan. Mga botante naman, tanggap ng tanggap. Kaya pagdating ng after election, yung nanalo, babawiin niya yung ginastos niya. Ganun lang yung kasimple. Kaya ang solusyon dito, voters education. Kung darating yung punto na magiging matured ang mga voters natin sa Pilipinas at ang pipiliin lang yung matino, yung hindi nagagastos. Kasi kung wala kang ginastos, wala ka rin babawiin. Ganun lang kasimple yun. So, habang ang kandidato ay namimigay, most likely, mangungurakot yun. Napansin ko sa US, nako, hindi magsilbi. Napaka-matured ang voters sa Amerika. Kaya, yung corruption sa kanila, kung meron man, hindi katulad sa atin, na malala na sa atin. Ang corruption nila doon is, siguro, medyo, dissenting corruption. Kasi wala namang perfectong bansa. May mga corruption all over the world. Kaya lang ang Pilipinas, isa tayo sa pinaka-corrupt. Ano ba yung corruption index natin? Number out of 160 countries, 113 ata tayo. So, saan nanggagaling yung corruption? Again, nanggagaling yung corruption. Individually, lahat tayo corrupted. Dahil sa greediness, dahil sa sinful nature. Ang tao, makakaiwas lang sa corruption na yan, yung greediness, kung yung tao is may takot sa Diyos. Kasi, yung takot sa Diyos, yun ang magbibigay ng lakas ng loob yung tao na yun para iwasan yung corruption. Kasi, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. So, with that in mind, na kitang-kita ng Diyos. So, bakit mo pa gagawin na may Diyos na nakatingin? So, itong mga politiko natin ngayon, akala nila na yes, maybe sa batas, sa mata ng tao, maitatago nila. Kaya lang, yung mata ng Diyos, kitang-kita ng Diyos yung mga ginagawa nila. Kaya,
Sige na lang, kung ganyan ang ginagawa ng ating mga opisyalis sa gobyerno, darating araw may pagtutuos. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito is we will be judged by God. At kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. So, salamat General Pukis sa iyong mga suggestion. Inaabangan ko palagi ang mga post ni General Pukis because it makes sense.